Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala pa naman tayong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito pong ating amihan ay patuloy pong medyo mahina sa ngayon. Sa ngayon, medyo sumasabit po yan dito sa area ng Batanes, pero asahan natin na atras pa muli yan sa mga susunod na araw. Medyo meron tayong may kalamigan pa rin tayo dyan sa may area ng extreme northern Luzon, pero ang malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makakaranas ng malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali, dulot ng tinatawag nating easterlies. At ito pong ating easterlies, yan po ay magpapatuloy pa hanggang sa susunod na linggo. Meron tayong inaasahang pagbugso ng amihan next week, pero yan po ay nandito lang sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero sa susunod na linggo, meron tayong inaasahan na mas malawak pang pagbugso ng amihan. Again, kung mapapansin nyo, mas dumadalang na o mas lumalayo na yung interval so pagitan ng ating mga pagbugso ng amihan at mas napapadalas na nga itong ating easterlies na siya pong ating weather system kapag panahon ng tag-init. Kaya mas napapadalas na po yung ating araw na mas mainit ang panahon kaysa mas malamig hanggang matapos na po yung ating panahon ng amihan sa katapusan po ng buwan ng Baso. Kaya ugaliin po natin ang pag-inom ng tubig at umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na po sa tanghali. Dito po sa Metro Manila, ganun po ang ating aasahang panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng tanghali, medyo may kainitan na po at medyo maalinsangan na po yung ating panahon. Pagsapit naman ng hapon, medyo mahangin naman yung ating panahon at posible po yung ating mga isolated lamang o yung mga daglian o yung mga pag-ulan namang hindi masyadong nagtatagal. Minsan meron din po tayong mga posibleng thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, magiging mainit at malinsangan sa tanghali dahil sa epekto ng ating easterlies, maliban lang dito sa area ng Batanes na kung saan sumasabit pa dyan yung ating amihan na medyo malamig pa rin yung ating panahon dyan. Pero dito po sa malaking bahagi ng Luzon, asahan po natin ang mga posibleng pag-ulan or thunderstorms. Yan po yung mga afternoon showers at thunderstorms natin tuwing sumasapit nga ang hapon at gabi. Dito naman sa area ng Mindanao, nagpapakita naman din po ang ating araw pero posible po yung ating mga localized thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi, lalong-lalo na dito sa hilagang bahagi ng Mindanao. Kaya again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pag-ulan. Minsan may kasama rin po yung pagkulog at pagkita. Ang malaking bahagi ng Visayas ay makakaasa rin po ng maaliwalas sa panahon at magiging maalinsangan din po sa tanghali. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Negros, ito pong Western Visayas. Pero kung papansinin nyo, itong ating hangin, yan po ay nanggagaling sa east at northeast. Yan po ay may kinalaman sa banta ng ashfall, dito naman po sa area ng Mount Canlaon. So pinapakita dito, ayon sa Philbox, yung ating posibleng banta ng ashfall. Kung mapapansin nyo, yung pagkilos ng ating ashfall ay pababa dahil po yung ating hangin ay nanggagaling sa east, northeast. So yung banta ng ating ashfall ay nandito po sa ibabang bahagi ng Western Visayas, sa ibabang bahagi ng Negros hanggang dito sa Palawan area, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula. Although mas malayo na, meron pa rin tayong mga posibleng ashfall dito po sa mga nabanggit kong lugar. Kaya again, yung mga areas po na nabanggit ko, mag-ingat po tayo sa mga possible na epekto ng ashfall. Ugaliin po natin magsuot ng face mask para makaiwas po tayo sa sakit. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.